Excuse me, sino ang nandito para kay Shu Zhao Zhao? Ako. Ikaw ang asawa niya, di ba? Nurse, kamusta si Zhao Zhao? Parehong maayos ang nanay at sanggol. Si Miss Chu ay kakapanganak lang. Medyo mahina pa siya. Kailangan pa siyang obserbahan ng ilang sandali bago siya mailipat sa kwarto. Binabati kita. Ang inyong anak na lalaki ay mahigit 7 libra. Oh, salamat. Salamat. Ang cute. Bakit parang sobrang pamilyar ang pakiramdam ko kapag tinitingnan ko siya? Basta't ligtas sila, iyon ang mahalaga. Halika, papakita mo sa akin ang sanggol. Ito. Lolo Pei, masyado bang pangit para sa'yo ang anak ng babaeng ito? Natakot ka ba sa kanya? Jinyu, bilisan mo, tingnan mo ang sanggol na ito, sanggol. Tatay, ano bang espesyal sa anak ng iba? Halika rito. Ito, kamukhang kamukha ni Yanshen noong isinilang siya. Oh, Talagang magkapareho. kaya nga sinabi ko, si Zhao Zhao ay nagdadalang tao, ang ginintuang apo ng pamilyang Pei. Tunay na napangiti tayo ng langit. Meron ng tagapagmana ang pamilya Pei. Si Zhao Zhao ay dakilang bayani ng pamilyang Pei. Dapat kong gantimpalaan si Zhao Zhao ng malaki. Kaya totoo ngang anak ni Yanshen ito. Ibig bang sabihin ay magiging lola na ako? Lolo, nanay. Akin ba talaga ang batang ito? Dapat ay anak mo ito. Kamukhang kamukha mo siya nung sanggol ka. Oh, Tama, ngayon kailangang magpa-DNA test agad. tama. Dr. Wang, kailangan kitang gumawa ng mabilisang paternity test para sa akin ngayon din. Opo, ma'am. Anak ko ba talaga ito? Gawin itong prioridad. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Ilalabas namin ang report sa lalong madaling panahon. Lolo Pei, Tita Chin, ang lahat ng bagong silang na sanggol ay halos magkakamukha. Huwag mong hayaang lokohin ka ng babaeng iyon na madaya. Bukod pa, hindi pa nga bumabalik ang paternity test. Tumahimik ka. Hindi ko hahayaang sabihin mo si Zhao Zhao ng ganyan. At saka, sinabi na ni Yanshen na ayaw kanyang pakasalan. At ayaw ko siyang pilitin. Dapat umuwi ka na lang. Tita Chin, hindi ba nangako kayo sa akin na ako lang ang tatanggapin ninyo bilang manugang? Oh, Shawan, nasabi ko nga iyon dati. Pero nung panahong iyon, hindi ko alam na ganito na pala ang nangyari sa pagitan ni Yanshen at Zhao Zhao. Shawan, hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Nilinaw na ni Yanshen ang kanyang posisyon. Bitawan mo na ang ideyang ito ng kasal. Tita, Shawan, makakahanap ka ng mas mabuti. Umuwi ka muna. Oh, tatay, tingnan mo ito. ikaw, Nanay, kaya hindi mo na ako pinipilit na pakasalan ng iba? Ikaw na makulit na bata. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kung nagsalita ka ng mas maaga, mauuwi kaya ito dito? Ang iyong ina ay hindi isang hindi makatuwirang matandang hangal. Pero ngayon, tingnan mo, ako ang masama kahit anong mangyari. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Zhao Zhao. Baka mapatawad ka niya. Oh, tama yan. Sige. Tuloy, puntahan mo ang asawa mo. Tara na! Halika, tara na rin tayo. Dito na yata. Magandang araw. Pasensya na, ito ba? Pasensya na, ito ba? Ginong Chenji. Narito ang 1 milyon. Pampatahimik. Ayoko ng marumi mong pera. Sinabi ko na sa'yo, mali ang tao mo. Baka hindi nga siya ipinadala ni Joe.
Napakahirap para sa akin na makapasok sa law school. Akala ko maliwanag ang kinabukasan ko. Pero hindi ko naisip. Noong araw na iyon, 8 buwan na ang nakalipas, ibinenta ako ng aking madrasta sa halagang 30,000 yuan. Ito dapat ang lugar. Pero mali ang address na isinulat niya. And sa isang kakaibang pagkakataon, napunta ako sa isang estranghero. Akala ko yun na ang katapusan. Hanggang napilitan akong magpakasal sa pamilya Chen. Doon nagsimula ang bangungot. Huwag kang matakot, Sinta. Tiyak na makakakuha ng diborsyo si Mommy at ilalayo ka rito. Palalakihin kitang mabuti. Kumusta? Paano kita matutulungan? Gusto ko sanang magtanong, nag-aalok ba talaga kayo ng libreng legal aid dito? Wala talagang bayad? Siyempre, sa Tianheng Law Firm, ang aming tagapagtatag na si Attorney Pei Yanshen ay particular na nagbigay diin. Hanggat natutugunan ang mga pamantayan, hindi namin tatalikuran ang sinumang nangangailangan ng tulong. Pei Yanshen! Hindi ba siya ang maalamat na alumnus? Mula sa aking universidad? Gusto ko ng diborsyo at kustodya ng aking anak. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagpuno sa application form na ito. Sige. Mr. Pei! Mr. Pei! Mr. Pei! Mr. Pei! Mr. Pei! Mr. Pei! Ang cross-border M&A case ng pamilya Lin na nanalo mo lang ay tinawag ng industriya isang kasong imposibleng manalo. Paano mo nagawang baliktarin ito kahit hindi sapat ang ebidensya? Ang ebidensya ay hindi kailanman kulang. Ano silang tao ay hindi lang ito nakikita. Mr. Pei, ito ang iyong 327 sunod-sunod na panalo. Ikaw ngayon ay ang hindi matatalo na alamat ng mundo ng batas. Mayroon ba talagang walang kasong hindi mo kayang manalo? Hinihintay ko pa rin ang lasa ng pagkatalo. Hoy, Mr. Pei. Magsalita ka pa ng ilang salita. Mr. Pei! Mr. Pei! Mangyaring sagutin mo kami. Ginoong Pei! Ginoong Pei! Huwag kang mag-alala, tiyak na tutulungan ka namin. Narito ang resibo, pakiingatan mo. Pasensya na, kailangan ko nang pumasok. Ginoong Pei, paano kung gawin natin ang hapunang pagdiriwang ngayong gabi sa Shujiahui? Bahala na. Yung babaeng yun mula 8 buwan na ang nakaraan. May balita ba? Wala pa, pero gaya ng sinabi mo, may nakita akong mga babae. Tingnan mo. Wala sa mga ordinaryong babaeng ito ang siya. Ano ba talaga ang itsura niya? Lalong maganda ang ngiti niya. Ang mga mata niya ay maliwanag at malinaw, parang mga bituin. Kapag umiiyak siya, namumula ang mga mata niya, parang maliit na kuneho. Ang cute. Sa madaling salita, napakaganda niya. Kung tatayo siya sa harap ko, tiyak na makikilala ko siya. Kailangan natin siyang mahanap. Oo. Ang sinabi mo lang ay maganda. Paano ko siya mahahanap?
Mas mabuting ibalik ko si Ginoong Pei sa trabaho para malibang siya. Ginoong Pei, ito ang listahan ng mga application para sa tulong legal na isinumite kamakailan. Pakisuri ito. Nandyan ka ba? Ito si Pei Yanshin. Inaayos ko pa ang kadena ng ebidensya. Malapit nang magsimula ang handaan. Mr. Pei, pupunta na ba tayo doon ngayon? Lolo? Anong ginagawa mo dito? Makinig ka sa akin. Pumunta ako sa ospital para magpa-check up. Sinabi ng doktor na itong matanda kong katawan malamang ay hindi natatagal hanggang sa susunod na taon. Yanshin, kung may natitira pang pagiging anak sa iyo, magpakasal ka na agad. Hayaan mo akong makarga ng isang matabang apo sa tuhod ng maaga. Para makatulog na ako ng payapa. Lolo, kung tama ang pagkakaalala ko, sa iyong huling check-up, sinabi ng doktor na kaya mong mabuhay hanggang 120. Mabuhay ng 120? Ano ang silbi, ah? Tingnan mo, ang matabang apo ng Chojo mo ay nakakapagpadala na sa akin ng mga pulang sobre ngayon at ang pangalawang anak ng mga Wang ay tumatakbo na ng mga gawain at... Kung hindi ka kikilos, ang aming pamilyang Pei 18 generasyong nag-iisang angkan ay matatapos sa iyo. Pagdating ng panahong iyon, manonood lang tayo sa iba na nag-e-enjoy ng 4 na henerasyon sa iisang bubong, napakasaya at magkakasundo, habang tayong dalawa ay magtitinginan lang, nakahiga ng magkatabi kung sino ang unang mamamatay. Lolo, paano kung hintayin mo muna akong matapos sa trabaho ko? Trabaho! Trabaho! Yan lang ang ginagawa mo. Hindi ako aalis. Gusto kong makita para sa sarili ko anong uri ng trabaho ang mas mahalaga kaysa sa apo ko sa tuhod. Tabihin mo ako! Tingnan mo ito. Tingnan mo lang, itong binibini dito napakabata at magiging ina na siya. Yanshin, bilis, tulungan mo siyang makamit ang hustisya. Yanshin. Lolo, may sarili akong plano tungkol sa trabaho. Naku, alang-alang sa Diyos. Siya yon. 8 buwan ang timeline ng pagbubuntis niya. Tumutugma sa gabing iyon. Posible kayang anak ko? Lolo, naalala ko lang may apurahang kaso akong kailangang asikasuhin. Umuwi ka na muna. Hindi ako aalis. Hindi, may itinatago ka talaga sa akin. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba? Ay lalaki ang gusto? Iuwi mo na ang lolo ko. Hindi ako pupunta. Mr. Pei? Puntahan mo agad ang impormasyon niya. Mr. Pei, may dadaluhan pa tayong piging. Baka pagbalik na lang natin. Siya ang babae mula sa hotel noong gabing iyon. Ano, siya talaga? Kung siya talagang nagdadalang tao ng iyong anak, ang batang iyon ay magiging nag-iisang tagapagmana ng Pei Group. Puntahan mo agad. Oo. Gagawin ko na. Mr. Pei, nakita namin siya. 308 Changyang Road sa Urban Village. Pumunta tayo doon. Sino ka? Nasaan si Xu Jiaojiao? Sino ka? Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Si Miss Chu ay nag-file lang ng aplikasyon para sa restraining order ngayon. Sa ilalim ng Artikulo 32 ng Batas Laban sa Karahasan sa Tahanan, may karapatan kaming kumpirmahin ang personal na kaligtasan ng aming kliyente. Kaya mga abogado kayo, akala ko mga importante kayo. Gwapo? Hindi ikaw ang lalaki na niloloko niya, di ba? At naglakas loob ka pang pumunta dito? Umalis ka na dito ngayon din. O kaya hindi ako mananagot sa anumang mangyari. Tatanungin ko ulit. Nasaan si Xu Jiaojiao? Bakit ko sasabihin sa iyo? Lumabas ka ng bahay ko o tatawag ako ng pulis dahil sa pang-aabuso sa ari-arian.
Bibigyan kita ng 1 minuto para magdesisyon. 1, ibigay mo si Chu Jiao Jiao. 2, tatawag ako ng pulis. Hoy, umuwi ang asawa ko sa bahay ng mga magulang niya ngayon. Wala siya rito. Ayaw maniwala? Hanapin mo kung gusto mo. Sir Pei, hindi ko siya mahanap. Baka wala talaga siya rito. Umalis na tayo. Talagang wala siya rito. Kita mo, sabi ko sa'yo wala ang asawa ko rito. Lumabas kayo sa bahay ko. Umalis kayo! Ano yung ingay na yon? Anong ingay? Wala akong narinig. Sir Pei, kahit makatakas ang monghe, hindi makatakas ang monasteryo, bumalik na lang tayo bukas. Hinihintay ka ng lahat sa selebrasyon. Lumabas kayo. Ngayon na. Tatawag ako ng pulis kung hindi kayo aalis. Kayo dalawa. Pumasok kayo sa bahay ko sa kalagitnaan ng gabi. Sinaliksik ninyo ang lugar. Wala na bang batas at kaayusan? Kung hindi kayo magbabayad, walang sino man sa inyo ang aalis. Sir Pei, umalis na tayo rito. Sabi nila, ang maliliit na tao ang pinakamahirap pakisamahan. Huwag nating hayaang lokohin nila tayo. Bingi ka ba o ano? Chu Jiao Jiao. G, Pei, inalagaan mo siya buong gabi. Bakit hindi ka muna magpahinga? Ako na ang bahala sa kanya. Hindi na kailangan. Kunin mo ang lugaw. Pwedeng kumain siya paggising. Sa unang pagkakataon, nakita ko si G Pei na ganito nag-aalala para sa isang babae. Sige. Sanggol ko. Gising ka na. Sanggol ko. Huwag kang mag-alala, ayos ang sanggol. Salamat sa pagligtas sa akin. Ikaw pala. Ikaw ba? Sanggol ko? Kumusta ang sanggol ko? Huwag mag-alala, maayos naman ang sanggol. May nararamdaman ka bang hindi komportable sa kahit saan? Wala. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ang nagligtas sa akin ay talagang ang ama ng sanggol. Alam na ba niya? Tamang-tama, dumating na ang pagkain. Kumain ka. Ginoong Pei, ang pagkain na ito ay inihanda ayon sa iyong utos. Sigurado akong masustansya at malusog ito. Masyado kang madaldal. Tapos na ba ang kaso? Aayusin ko ito agad. Sandali lang. Ang dami. Napakabata mo pa, pero marami ka ng pinagdaanan. Bakit hindi kita natagpuan ng mas maaga? Sabi ng doktor, kulang ka sa nutrisyon. Para sa sanggol, subukan mong kumain ng marami hanggat kaya mo. Bakit ang bait mo sa amin? Ano? Wala. Siya ang una na nagpakita sa akin ng pag-aalaga matapos mamatay ang tatay ko. Anong problema? Hindi ba masarap ang pagkain? Papagawa ako ng iba para sa iyo. Hindi! Masarap naman. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap. Salamat. Kumusta, Lolo? Makinig ka, bata. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo ngayon. Ikaw at si Mengwan kumuha na kayo ng marriage certificate sa mga susunod na araw. Ikakasal na siya. Anak, ang tatay mo ay mabuting tao. Pero ikakasal na siya. Hindi ako pwedeng maging makasarili para sirain ang buhay ng iba. Kaya hindi natin siya dapat istorbohin.
Magiging maayos ako mag-isa at palalakihin kita ng tama. Jiao Jiao. Pwede ba kitang tawagin ng ganon? Oh, Ito ang card ko. kaya siya ang sikat na abogado si Pei Yanshen. Sa pagkakaalam ko, ang sanggol na dinadala mo at ang oras ng gabing iyon sa hotel magkatugma. Kaya, Jiao Jiao, ang anak na dinadala mo. Akin ba ito? Kung sasabihin ko sa kanya na sa kanya ang bata, hindi lang masisira ang kasal niya, masisira rin ang reputasyon niya sa mundo ng abogasya. Hindi niya dapat malaman. Hindi sa iyo ito. Kay Chen Jiyong ito. Sigurado ka? Sigurado ako. Nagpapasalamat ako na iniligtas tayo ni Abogado Pei. Pero hindi talaga sa iyo ang batang ito. Ano ba ang inaasahan ko? Ang pamilya Pei ay iisang linya sa 18 henerasyon at mababa ang bilang ng tamod ko. Paano naging ganito ang pagkakataon? Isang beses lang at... Kunin mo ang card na ito. Walang password. Mag-focus ka sa pagbubuntis mo. Kung kailangan mo ng kahit ano, pumunta ka sa law firm at hanapin mo ako. Huwag Abogado Pei. Malaki na ang natulong mo sa amin, pero hindi ko pwedeng tanggapin ang card na ito. Mahal, marami pang mga gastos mamaya. Huwag kang mabigatan. Isipin mo na lang na kompensasyon para sa gabing iyon. Pasensya na. Anak, hindi natin siya dapat isangkot dito. Kumusta, Tita Jo? Jiao Jiao, nasaan ka ngayon? Ano ang nangyayari sa inyo ni Xiao Chen? Nabalitaan ko na naghihiwalay kayo. Tito Jo, pakiusap, huwag kang makialam dito. Kung wala nang iba, Malaki ka na ngayon. Ang mga bagay na ito ay wala na sa aking kontrol. Pero sa ilang araw ay anibersaryo ng kamatayan ng iyong ama. Tandaang bumalik ka. Sige, babalik ako. Pero huwag mong sabihin kay Chen Jiyong. Sige, huwag kang mag-alala. Wala akong sasabihin. Sutil ka talaga. Tay. May dala ako sa'yo. Jiangnan Spring, paborito mo. Xu Xiao Xiao. Nasaan ang mga Chen? Papunta na sila. Nanay, magkano kaya ang kikitain natin ngayon? Bakit nakaharang pa sila sa pinto? Naku. Malamang sinabi na nila kay Chen Jiyong, Tita, masakit ang tiyan ko. Sige, magpahinga ka sa likod na kwarto. Uy, kumuha ka ng tubig para sa kapatid mo. Chen, huwag kang mag-alala. Binabantayan ko silang lahat. Gaya ng inaasahan ko. Buti hindi ko sila sinabihan. Hindi ako dapat ibalik kay Chen Jiyong. Nanay, tumakas si Xu Xiao Jiao. Ano? Habulin mo siya! Bilisan mo! Amo, napakagandang balita. Oh, huminahon ka. 20 taon ka nang nasa pamilyang Pei bilang punong katiwala. Paanong magulo ka pa rin? Hindi ako mapakali tungkol dito, amo. Tingnan mo. Hindi ba ito ang dalaga na nasa litrato noong nakaraan? Posible bang si Yanshen ay naging ibang lalaki dahil sa pag-ibig at may anak pa sila? Napakaingat ng binata sa unang pagkakataon, binigyan kanya ng napakalaking sorpresa. Tingnan mo ang tiyan ng bagong ginang. Mukhang malapit na siyang manganak, di ba? Napakahusay.
ang ating mga ninuno sa itaas, ang pamilyang Pei ay may tagapagmana. Ihanda ang sasakyan. Susunduin namin ang asawa ng apo ko ngayon din. Opo, amo. Peilu, narinig ko na si Miss Shu ay pinalalabas ngayon. Dapat ba nating sunduin siya? Simula nang umalis si Peilu sa ospital noong nakaraan, masama ang kanyang mood. Nag-away ba sila ni Miss Shu? Ang sanggol sa iyong tiyan. Akin ba ito? Hindi ito sa'yo. Mas mabuting huwag natin siyang gambalain. Kumusta, Lolo? Oh, ikaw na Pilyo, nasaan ka ngayon? Sumama ka sa akin ngayon para sunduin ang iyong asawa. Anong asawa? Ikaw? Malapit ng mga nakang sanggol. Gaano katagal mo akala na maitatago mo ito sa akin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang magiging manugang na babae ko ay nasa 77 Changla Lane. Ngayon ikaw, sasama ka sa akin. Mali ang pagkakaintindi mo. Peilu, so saan tayo pupunta? Sa Changla Lane. Zhao Zhao. Apo na babae. Ikaw na naman, Pogi. Hoy, ikaw, anak! Anong problema mo? Hindi mo man lang maprotektahan ang asawa mo. Anong silbi mo? Lolo, hindi yan tulad ng inisip mo. Ito'y... Lumayo ka. Hoy, Pogi, pangahas ka, kunin mo ang asawa ko, papatayin kita. Grabe naman ito, sa sikat ng araw, kukunin mo ang isang tao mula sa aming pamilya, Chen? Wala na bang batas? Tahimik. Mga tauhan, kung paano nila binubuli si Zhao Zhao kanina, gantihan mo sila ng ganun din. Saktan sila ng todo! Saktan sila ng todo! Opo. Magsalita ka, ikaw at si Zhao Zhao. Kailan ito nagsimula? Si Shu Zhao Zhao at ako. Sa totoo lang, ang batang dala-dala niya ay hindi akin. Ano ang sinabi mo? Ikaw na bastos. Ikaw, paano ka naging masama para iwasan ang pananagutan? Kaya mong magsabi ng ganyang kasinungalingan? Sinusubukan mo ba akong mabaliw? Lolo, hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo. Ikaw, naglakas loob ka pang makipagtalo? Ang apo ko ay hindi kailanman naging interesado sa mga babae. Pero dinala niya si Zhao Zhao sa ospital. May tiyak na namamagitan sa kanila. Bata ka. Paano ka nakatitiyak na ang sanggol sa tiyan ni Zhao Zhao ay hindi sa iyo? Ako... Sasabihin ko sa iyo, Yanshen, talagang gusto ko si Zhao Zhao. Siya ay isang kawawang batang babae. Kahit hindi iyon ang anak mo, gusto ko pa rin siyang gawing apo ko. Sinasabi ko sa iyo, sa panahong ito, dapat mong alagaan siya ng mabuti. Alagaan mo ng mabuti si Zhao Zhao. Naiintindihan ko, Lolo. Tingnan mo ang sarili mo. Ang ginagawa mo araw-araw ay magayos ng mga kaso. Para kang bloke ng kahoy. Huwag ka lang tumayo dyan. Umakyat ka at magdala ng prutas kay Zhao Zhao. Bilisan mo, sige na. Ay nagsisimula ng maintindihan. Makikita mo na gusto niya talaga si Zhao Zhao at ang batang ito. Pero po, hindi ba sinabi ng binata ang bata ay hindi sa kanya? Anong alam mo kung ito man o hindi? Malalaman natin kapag ipinanganak na. Kumusta kayong dalawa? Ano po ang maitutulong ko sa inyo ngayon? Para sa buntis at sa sanggol. Dumaan po kayo rito. Attorney Pei, ang dami na nating nabili, umalis na tayo. Huwag magmadali. Kailangan pa natin ng damit pambata at andador. Ang mga damit pambata na ito ay mga bagong estilo. Tingnan mo. Lahat ng tingnan niya balutin mo. Opo, Gino. Dalawang ito na lang. Tingnan natin ang mga andador. Ang kaya modelong ito ay may pinakabagong teknolohiya galing Germany. Attorney Pei. Masyadong mahal, sa iba na lang tayo. Ayos lang. Ito na kukunin natin. I-charge na. Sandali lang po, Gino. Ma'am, ang bait ng asawa ninyo sa inyo at sa sanggol. Hindi siya... Attorney Pei. Hindi ninyo ito anak.
Hindi ninyo kailangang maging ganito kabait sa kanya. Hindi akin, kaya hindi ako pwedeng bumili. Sinabi ko sa iyo, pasikistauti ako sa iyo at sa sanggol. Huwag kang umiyak. Sabi ng doktor, huwag kang masyadong ma-stress. Tama. Attorney Pei, pagkapanganak ko, magtatrabaho ako ng mabuti para mabayaran kayo sa lahat ng ito. Mr. Pei, ang lahat ng item ay ida-deliver sa bahay ninyo ngayong araw. Umalis na tayo. Kailangan kong sagutin itong tawag. Maglibot-libot ka lang. Hahanapin kita mamaya. Sige. Hoy, kumusta? Tingnan mo, nakita mo na ba ang asawa ko? Kumusta? Pakiusap, tingnan mo. Nakita mo na ba ang asawa ko? Tumakas siya sa bahay at buntis siya. Pasensya, hindi ko siya nakita. Hoy, lahat. Mga mababait na tao, pakiusap, lahat, pakitingnan. Ito ang asawa ko, si Xu Jiao. 3 araw na siyang nawawala, 8 buwan na siyang buntis. Kung sino man ang may impormasyon, magbibigay ako ng malaking gantimpala. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Tingnan, siya ba yun? Siya nga talaga. Bilis, sabihin sa asawa niya. Tara na! Kakaiba, bakit ganito kayo tumitingin sa akin? Doon. Mahal, natagpuan na kita. Umuwi ka na sa akin. Alam mo ba kung paano ako nitong nakaraang 3 araw? Chen Jiong, ano ang ginagawa mo dito? Gusto mo pa bang tumakas? Sa tingin mo makakatakas ka? Mahal, umuwi ka na sa akin. Alam ko nagkamali ka lang. Bitawan mo ako! Mahal, alam ko hinahamak mo ako dahil mahirap ako. Ayaw mo sa akin, pero hindi ka maaaring tumakas kasama ang mayaman habang daladala mo ang anak ko. Nasaktan ka ba? Chen Jiong, sa panahon ng iyong kasal kay Ginang Xu, paulit-ulit mo siyang sinaktan ng pisikal. Sa ilang pagkakataon, inilagay mo pa siya sa ospital. Ngayon, sinusubukan mong gamitin ang opinyon ng publiko para pilitin siyang umuwi kasama ka. Alam mo ba na iyon ay isa ring krimen? Asawa ko siya. Paano ko siya sasaktan? Wow, ang gwapo niya. Hoy, hindi ba siya yung sikat na abogado sa TV? Kaya dapat totoo ang sinasabi niya. Kung hindi, bakit yung kawawang babae tumakas sa bahay? Tama, sinabi ko sa'yo. Itong lalaki mukhang masamang balita, kahit malayo pa. Chen Jiong, ipadadala ko sa iyo ang mga papeles ng diborsyo. Pirmahan mo agad. Kung hindi, ako mismo ang magsasampa ng diborsyo. Hoy, ikaw. Umalis na tayo. Hoy. Teka pre. Talagang naglakas loob siyang hiwalayan ako. Tubaw! Sino ka? Feng Sheng Law Firm, tagapagtatag, Gulen Feng. Hindi kita kilala. Anong gusto mo? Okay lang kung hindi mo ako kilala, pero alam mo ba kung sino ang lalaki na kumuha sa asawa mo? Isang lalaki lang na kumuha sa asawa ko. Siya si Pei Yanshen, isang alamat sa mundo ng abogasya. Ano, si Pei Yanshen yun. Ang Pei Yanshen na hindi pa natatalo sa kaso at ang pamilya ay pinakamayaman? Eksakto. Noong nakaraan, sinabi ni Xu Jiao na ang bata ay kay Pei Yanshen. Maaring totoo iyon? Kung ang asawa mo ay kukuha sa kanya para sa kaso, hindi lang ikaw ang mahihiwalay, kundi haharap ka rin sa malaking kompensasyon. Baka mapabilang ka pa sa bilangguan. Ano ang dapat kong gawin? Ayaw ko ng diborsyo. Inilaan ko ang lahat ng aking ipon para pakasalan siya. Wala pa siyang naibigay na anak na lalaki sa akin. Buti na lang nakasalubong mo ako. Ikaw? Matutulungan kita na manalo sa kasong ito. Basta gagawin mo ang eksaktong sinasabi ko. Kung matutulungan mo akong manalo, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Pei Yanshen, sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin kitang kalaban na natalo. Wawakasan ko ang iyong hindi natatalong alamat. Sobra na si Chen Jiong. Hindi lang niya ako dinemanda para sa pangangaliwa, gusto rin niyang kunin ang custody ng sanggol. Kung mapunta sa kanya ang sanggol, paano makakaligtas ang sanggol? Pinipilit niya ako.
Si Gu Linfeng ang abogadong matalas ang dila sa mundo ng batas. Itong lalaki na ito medyo kilala at may mga paraan sa larangan ng batas. Pangalawa lang siya kay Attorney Pei. Paano siya nakuha ni Chen Jiong tapos na ako, ang paglilitis ay sa makalawa. Ang tanging abogadong kayang lumaban kay Gu Linfeng sa buong mundo ng batas ay malamang na si Attorney Pei. Hindi. Si Attorney Pei ay nakatulong na sa akin ng sapat. Hindi ko na siya pwedeng abalahin muli. Kung wala akong mahanap na ibang abogado, susubukan ko na lang mag-isa. Subukan ano? Attorney Pei, nakabalik ka na. Ano ang itinatago mo? Wala lang, ang report ko lang ng prenatal check-up. Magpapahinga na ako ngayon. Nagsisinungaling ka. Kahit hindi mo sabihin sa akin, malalaman ko pa rin. Gu Linfeng. Handa siyang tulungan si Chen Jiong sa kaso. Tiyak na siya ay humahabol sa akin. Kung gayon siya, Palagi niyang gustong talunin ako. Sayang lagi siyang natatalo sa akin. Ako ang hahawak ng kasong ito para sa iyo. Ikaw ay magtuon muna ng pansin sa pag-aalaga sa sarili mo at sa sanggol. Iwan mo na ang lahat sa akin. Oh, Attorney Pei, napakabait mo. Salamat. Xu Zhao Zhao. Ikaw, munting sinta, ilang araw na kitang hindi nakikita. May bago ka ng lalaki sa tabi mo. Kung alam ko lang na ganito ka kadali. Noon kahit na nagbanta kang magpakamatay ka. Dapat na lang kitang kinuha. Ingat sa sinasabi mo, huwag kang mangahas na siraan ang reputasyon ni Miss Xu. Reputasyon? May tiyan siya. Puno ng isang batang ganito kalaki. Hindi mo ba nakikita? Siya ay isang munting sinta lang. Xu Zhao Zhao, kakasuhan kita. Ipapaalam sa lahat sa River City kung gaano ka kasintamis. Tama, hindi lamang kasuhan siya. Pababayaran din natin siya. Lumalampas ka na. Sinta, alam mo ba kung sino ang inupahan ko? Gu Linfeng, Abogado Gu. Siya ang numero 1 abogado sa mundo ng batas. Maghintay ka lang, kakasuhan ka namin hanggang sa mabaon ka sa utang. Hindi lamang ibalik ang aking mga bigay kasal, kundi pati kasuhan ka ng pandaraya sa kasal at ipakulong ka. Ikaw, Alam ng lahat sa mundo ng batas. Ang pinakamahusay ay ang ating Abogado Pei. Tungkol sa'yo, ikaw ay dating target ng suntok ni Abogado Pei. Paano mo nagawang tawagin ang sarili mong numero 1? Gu Linfeng. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na sinta dito. Pero, ngayon, ako ay magiging ang isa na tatalo Abogado Pei. Sa unang pagkakataon, kapag nangyari iyon, ang kanyang walang talong record, sa wakas ay magtatapos na. Panaginip lang yan. Dahil narito si Abogado Pei. Wala kang pagkakataong manalo. Pero, hindi siya makakarating ngayon ang kasong ito. Talagang matatalo ka. Hoy, narinig mo yon? Talagang matatalo ka. Malapit na ang oras ng hukuman. Pumasok na tayo. Tara na. Miss Xu, si Abogado Pei ay hindi kailanman nahuhuli. Palagi siyang dumarating ng kalahating oras ng maaga bago ang bawat sesyon ng hukuman. Ngayon may mga 10 minuto na lang ang natitira. Ano ang gagawin natin? tiyak na darating si Abogado Pei. Tara na. Dapat din tayong pumasok. Hoy. Hoy, narinig ko ang abogado ng depensa para sa akusado sa pagkakataong ito ay si Pei Yanshen. Magsisimula na ang paglilitis. Bakit wala pa siya rito? Buntis ang akusadong yon. Mukhang wala rin siyang maraming pera. Pustahan tayo, hindi niya kayang upahan si Abogado Pei. Ngunit, ang nagdemanda ay umupa ng sikat na abogado na si Gu Linfeng. Si Abogado Pei lang ang makakalaban sa kanya. Wala nang ibang may tsansa. Tahimik, magsisimula na ang kasong ito. Mangyaring gawin ang inyong huling paghahanda. Kamahalan, ang nagdemanda at ang abogado ng nagdemanda ay narito at handa na. Maari na tayong magpatuloy anumang oras. Kamahalan, darating na si Abogado Pei. Mangyaring maghintay ng sandali. Xu Zhao Zhao. Wala rito ang iyong sikat na abogado. Maaring natatakot siya. Sinabi ko sa iyo na hindi darating si Pei Yanshen. Sa kasong ito, tiyak na matatalo si Pei Yanshen. Kumusta? Ang numerong iyong dinial ay hindi magagamit sa ngayon.
Abogado Pay, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Maaring. Nagbago ka na ba talaga ng isip? Kukunin ko ang kasong ito para sa iyo. Magtuon ka lang sa pag-aalaga ng sarili mo at ng baby. Hindi maaari. Si Attorney Pay ay hindi sumisira sa kanyang mga pangako. May nangyari siguro? Narito ba ang abogado ng depensa? Ayon sa pamamaraan, ang abogado ng depensa kung hindi dumating sa loob ng 5 minuto ay ituturing na tinatanggap na ang iyong karapatan sa depensa. Diretso na tayo sa pagpapahayag ng hatol. Attorney Pay, sagutin mo ang telepono. 3 minuto na lang. Kapag nabasa na ang hatol, ikaw at ang batang nasa tiyan mo, hindi makakatakas. 1 minuto na lang. Attorney Pay, talaga bang hindi ka darating? Pei Yanshen ang matalo ng walang laban ngayon ay magiging pinakamalaking kahihiyan mo. Tapos ka na. Tapos na ang oras, ang korte ay nagpapahayag dahil sa kawalan ng abogado ng depensa. Teka. Paumanhin, mahal na hukom. Naantala ako sa daan. Pasensya na, mahal na hukom. May biglang nangyari sa daan. Pei Yanshen, anong ginagawa mo dito? Makita ako dito, mukhang nadismaya si Attorney Q. Buwiset, sa lahat ng oras, ngayon pa talaga nagkamali. Buti na lang may nasakyan ako. Nakarating ako sa tamang oras. Pasensya na at nahuli ako. Ayos lang, masaya ako na nakarating ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, maupo ka. Itong cute na munting ay talagang kinuha si Pei Yanshen bilang abogado niya sa depensa. Attorney Gu, kaya ano ang tsansa natin na manalo sa kasong ito? Kahit si Pei Yanshen ay walang magagawa. Magaling. Kulang tayo sa oras. Nasira na naman ang sasakyan ni Pei Yanshen. Talagang wala siyang pangunahing ebidensya. Pagkatapos, tiyak na matatalo siya. Ngayon na narito na ang abogado ng depensa. Ang hukumang ito ay nagsisimula na. Ang nagsasakdal ay maaring magpatuloy. Mahal na hukom, amin naming iginiit na ang nasasakdal, si Xu Jiaozhao, ay gumawa ng malubhang maling pag-uugali sa panahon ng kasal. Particular, una, sa panahon ng kasal siya ay nagkaroon ng hindi naaangkop na relasyon. Inaalis mo sa konteksto ang mga bagay. Ang screenshot na iyon mula sa hotel ay malinaw na kinunan habang papunta ako sa pagtuturo. Maari ko bang itanong sa nasasakdal? Anong uri ng pagtuturo ang nangangailangan ng pagpunta sa hotel? Eksakto. Pumunta ka sa hotel para magpahinga, di ba? Sandali, hayaan mo siyang matapos. Pangalawa, ang nasasakdal, si Xu Jiaozhao ay malisyosong naglipat ng mga ari-arian ng mag-asawa. Pangatlo, si Xu Jiaozhao ay malinaw na pumasok sa kasal sa ilalim ng maling pagkukunwari at pagkatapos ng kasal, tumanggi na tuparin ang mga tungkulin sa kasal. Gumamit siya ng legal na proseso upang ilegal na makuha ang mga regalo sa kasal. Hinihiling namin ang desisyon ng diborsyo at ang pagbawi ng kanyang mga karapatan sa pag-iingat. Kasama ang kompensasyon para sa emosyonal na paghihirap at ang pagbabalik ng mga regalo sa kasal.
Attorney Gu, ayaw ko ng diborsyo. Ngayon ay tinataasan namin ang halaga ng diborsyo para hindi siya mangahas na kunin ito. Sa kalaunan, magiging sunod-sunuran siya sa iyo. Attorney Gu, kahanga-hanga ang iyong mga taktika. Tingnan mo ito, walang masabi ang kabilang panig. Maghintay ka lang, tiyak na matatalo sila. Mahal na hukom tungkol sa mga akusasyon ng nagsasakdal, mayroon kaming 3 punto ng pagtutol. Una, ang tinatawag na hindi wastong relasyon. Walang matibay na ebidensya. Ang surveillance ng hotel ay nagpapakita lamang na pumasok at lumabas ang akusado. Hindi nito mapapatunayan ang uri ng mga aksyon. Pangalawa, ang tinatawag na paglipat ng ari-arian ay talagang personal na kita ng akusado mula sa paggawa. Ito ay kontrata ng pagtatrabaho para sa akusado. Ang ebidensyang ito, paano niya ito naihanda sa napakaikling panahon? Pangatlo, ang diwa ng kasong ito ay kasal para sa pera. Pagkatapos magbayad ng bride price, ang nagsasakdal na si Chen Jiyong ay pinailalim ang aking kliyente sa pangmatagalang pisikal na karahasan at psikolohikal na pang-aabuso. Ito ay ulat ng pagsusuri sa ospital. Abogadong Pei ay wala sa punto. Kahit na may mga hindi pagkakasundo sa pamilya, ang pagtataksil ng akusado ay ginagawa pa rin siyang may kasalanang partido sa kasal. Ayon sa Artikulo 1091 ng Kodigo Sibil, may karapatan kaming mag-claim ng kompensasyon. Abogadong Gu ay tila nakalimutan na ang Artikulo 1042 ng Kodigo Sibil ay malinaw na nagsasaad ang kasal para sa pera ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang ina ng nagsasakdal, si Xie Yinhua, ay nagpahayag ng publiko sa maraming pagkakataon na binili niya ang aking kliyente ng 300,000 para sa layuning magkaanak. Kalokohan yan, ang 30,000 piso ay halatang dote. Kamag-anak ng nagsasakdal tahimik sa korte. Bukod pa rito, ang aking kliyente ay kumikilos sa ilalim ng pamimilit noong mga oras na iyon. Narito ang ebidensya. Ayon sa Artikulo 1005 ng Kodigo Sibil, ang isang kasal na pinaghihinala ang lumalabag sa kalooban ng babae ay ituturing na hindi wasto ayon sa batas. Narito ang isang set ng mga intimate na larawan ng akusado kasama si Attorney Pei sa isang shopping mall. Hindi nakapagtatakang si Attorney Pei ay lubos na nakatuon sa paglaban para sa isang kaso para sa isang tao. Siya pala ang kanyang kasintahan. Ayon sa kodigo ng professional na pag-uugali ng mga abogado, Artikulo 35, si Pei Yanshen ay seryosong lumabag sa professional na etika. Ang kanyang pagiging kwalipikado bilang kinatawan ay dapat bawiin. Kung ang ebidensyang ibinigay ng nagreklamo ay totoo, kaya ang lisensya ni Pei Yanshen sa kasong ito ay mababawi. Ang daya ng lansihin, kapag na-disqualify si Abogado Pei, halos talo na ang kasong ito. Magpapatuloy kami sa pagsusuri ng ebidensya. Mahal na hukom, bago ang pagsusuri, pakitingnan ang buong video na nagpapakita ng pinagmulan ng larawang ito. Ang abogado ng nagreklamo sadyang kinuha ang pinaka-controversial na frame upang linlangin ang hukuman. Ngunit ang totoo, ang aking kliyente ay halos nahimatay dahil sa mababang asukal sa dugo. Bilang isang abogado ng legal aid, ginagawa ko lang ang aking tungkulin na tumulong. Walang anumang malapitan dito. Bukod dito, ito ang record medical ni Bibi Chu Jiao Jiao mula sa araw na siya ay kinunan ng larawan. Parehong makapagpapatunay ng katotohanan. Ang buong video, hindi ko ba ito binura na? Paano niya nakuha iyon at ang record medical? Abogado Gu, gumawa ka ng mga maling paratang at paninirang puri laban sa akin at sa aking kliyente. Bibigyan kita ng legal na abiso. Ikaw, Pei Yanshen, huwag kang maglakas loob na lumampas. Katahimikan. Sa panig ng nagreklamo, mayroon pa ba kayong ebidensyang ihaharap? Wala sa ngayon. Mahal na hukom, sa kabuuan ang mga paratang ng nagreklamo ay walang batayan. Sa kabilang banda, ang kanilang pag-aayos ng kasal para sa kita at pang-aabuso sa isang miyembro ng pamilya ay bumubuo ng mga kriminal na pagkakasala. Kami ay humihiling una, ang pagpapawalang bisa ng kasal. Pangalawa, buong pangangalaga sa nasasakdal. Pangatlo, mga kasong kriminal laban sa nagreklamo. Pei Yanshen, naglakas loob kang ipadivorce siya sa akin? Babayaran mo ito, narinig mo ba? Nagreklamo panatilihin ang kaayusan sa hukuman.
Lahat ay tumayo. Pagkatapos ng deliberasyon, natagpuan ng hukuman na ang ebidensya ng nagreklamo ay may malubhang pagkukulang. Ang nasasakdal ay nagbigay ng sapat na ebidensya ng karahasan sa tahanan at pamimilit. Sa makatuwid, ang kasal ay pinawawalang bisa. Bukod dito, ang nagreklamo, si Chen Jiong, ay pinaghihinala ang sangkot sa pangangalakal ng tao at pang-aabuso. Siya ay ibibigay sa pulisya para sa investigasyon. Ang sama mo talaga. Hindi mo ba sinabi na mananalo ka? Ipinakulong mo ako. Kung babagsak ako, sasama ka sa akin. Bitawan mo ako, nanay. Bitawan mo ang anak ko. Xu Zhaozhao. Malaya ka na. Xu Zhaozhao. Malaya ka na. Abogadong Pei. Salamat, maraming salamat. Tara na. Siguradong feeling mo panalo ka. Panalo ka na naman sa kaso. Gulen Feng. Ang mga gumagawa ng masama ay magtatapos din. Pei Yanshen. Hindi ka panalo palagi. Sa pagkakataong ito, sinuwerte ka lang. Ang ikinagulat ko ay na may tulad mo na talagang nasisiyahang maging bayani. Iniisip ko lang kapag ang kagandahang iyon ay naging pabigat. Kung pagsisisihan mo ang katarungan ngayong araw, Huwag mong isipin ang mga bagay na hindi dapat. Kung hindi, hindi mo kayanin ang mga kahihinatnan. Pei Yanshen. Tingnan natin. Ginoong Pei, buti na lang nakarating ka sa tamang oras. Kung hindi, ang kaso ngayong araw baka naging... Ipacheck ang sasakyan ko. Ingatan ang ebidensya. Opo. Tara na. Abogadong Pei. Nagtimpla ako ng ginger tea para sa'yo. Inumin mo para mainitan. Salamat. Buntis ka. Hindi ka dapat nasa kusina. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga kasambahay. Ikaw ay nagpakahirap para sa kaso ko at naulanan ka pa. Kung wala akong gagawin para sa'yo, hindi ako magiging komportable. Siguradong pagod ka pagkatapos ng mahabang araw. Umuwi ka at magpahinga. Abogadong Pei, maaari bang maghintay ka sandali? Meron akong para sa'yo. Ano yon? Attorney Pei, ako mismo ang gumawa ng tie clip na ito. Gusto kitang pasalamatan noon pa. Pero naisip ko na meron ka na ng lahat ng kailangan mo. Hindi ito mahal o ano, sana okay lang sa'yo. Ang ganda. Salamat. Gusto ko talaga ito. Ano sa tingin mo? Mas maganda ba ito sa ganitong paraan? Anong ginagawa mo? Mengwan, anong ginagawa mo dito? Mengwan, eto si Attorney Pei, ang babaeng pakakasalan niya. Siya ay talagang maganda. Yanshen, sino siya? Bakit siya nandito sa bahay mo? Nakatira siya dito. Ano? Hindi ka pa kumain ng prutas mo ngayon. Salamat. Sino ba talaga siya, Yanshen? Bakit ang bait mo sa kanya? Yanshen, ako... Hoy, Tumigil ka dyan. Isang babaeng may malaking tiyan, walang hiyang nananatili sa bahay ni Yanshen at ayaw umalis. Ano?
Akala mo tataas ang posisyon mo dahil sa bata. Miss, sa tingin ko nagkamali ka ng intindi. Temporary lang ako dito. Temporary? Sa tingin ko, gusto mo lang walang hiyang agawin ang Yanshen ko mula sa akin. Hindi, gusto ko lang... Gusto mo pa bang makipagtalo? Isang tulad mo, sinusubukang umakyat sa hagdan ng lipunan, isang maliit na nagpapanggap na phoenix. Marami na akong nakita. Ngayon, pupunitin ko ang nakakaawang mapangakit na pag-arte mo. Miss, naipaliwanag ko na sa'yo. Mangyaring huwag gumawa ng eksena. Naglakas loob ka bang sumalungat sa akin? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Meng. Malapit na akong... Sabihin mo sa akin noon ayaw mong makipag-engage sa akin. Dahil ba sa kanya? Wala itong kinalaman kay Zhao Zhao. Miss, ito ay talagang hindi pagkakaunawaan lang. Ako... Manahimik ka? Wala kang karapatang magsalita dito. Sinira mo ang kasal ng iba. Hindi ka ba natatakot na ang anak mo isilang na may kapansanan? Miss Meng, pwede mong sabihin kahit ano tungkol sa akin, pero huwag mong insultuhin ang anak ko ng ganyan. Kung magpapatuloy ka, hindi na ako magiging magalang. Naintindihan mo ba? Akala mo kaya mo akong takutin. Ako ang fiancé ni Yanshen. Sino ka ba sa tingin mo? Tama na. Lumabas ka. Nang wala ang pahintulot ko, hindi ka dapat pumasok. Naiintindihan mo ba? Yanshen, sinabi niyang lumabas ka. Ikaw ang tinutukoy ko. Katiwala, ihatid mo siya palabas. Yanshen, ikaw, hindi mo to magagawa. Miss Meng, dito po. Yanshen, paano mo ako tratuhin ng ganito para sa babaeng ito? Bitawan mo ako! Hindi ka natakot, di ba? Mahal, sasabihin ko kay nanay ni Yanshen ngayon din. Hintayin mo. Hindi kita tinakot, di ba? Attorney Pei, naabala ba kita ulit? Pasensya na. Ayos lang. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Dito ka lang at magpahinga ng mabuti. Isang babaeng may malaking tiyan ay nakatambay sa bahay ni Yanshen ayaw umalis. Ano, gusto mo bang gamitin ng bata para umangat sa lipunan? Xu Zhao Zhao. Attorney Pei at Lolo Pei ay naging napakabuti sa'yo. Paano ka mananatili dito at makikialam sa relasyon ni Attorney Pei sa kanyang kasintahan? Dapat kang umalis agad-agad. Ang pag-alis at magkaanak ay parehong gumagastos ng pera. Kailangan kong samantalahin ang panahon na ito. Para kumita ng mas marami. Xiaoshu, pwede ka bang pumunta para magturo bukas? Si Xiaoke ay lagi kang binabanggit araw-araw. Kung hindi ka pupunta, ayaw niyang mag-aral ng maayos. Sige, pupunta ako bukas. Ikaw pala? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Bahay mo? Hindi bahay ko, maring sa'yo. Xiaoshu, nandito ka na. Pasok. Gurokshu, dumating ka na sa wakas. Miss na miss ka ni Xiaoke. Tingnan mo ang iginuhit ko. Lola. So siya ang tutor na inarkila mo para kay Xiaoke? Oo, marami na kaming naarkila na tutor at siya ang pinakagusto ni Xiaoke. Si Xiaoshu ay mabait na babae. Nagkaproblema lang sa pag-aasawa. Pero may asawa siya. Huwag kang mag-isip ng kung ano sa kanya. Tanging ang tulad ni Pei Yanshen ang handang maging stepfather. Hindi para sa akin yon. Anong kinalaman nito kay Yanshen? Tigilan mo na ang pakikipagkompetensya kay Yanshen. Simula pagkabata nyo pa kayo, nag-aagawan. At hindi mo pa siya natalo kahit minsan. Huwag mo nang hiyain ang sarili mo. Sa pagkakataong ito, natagpuan ko na ang kahinaan ni Pei Yanshen. Tiyak na mananalo ako. Josh, Ju, ang galing mo. Alam mo ang lahat. At napakatiyaga mo. At mahinahon. Hindi tulad ng kapatid ko. Abogado Gu, ay kapatid mo. Oo, lagi siyang abala. Bihira siyang umuwi. Kaya pala, hindi ko siya nakita nung bumisita ako sa pamilya ko dati. Jishu, bukas ikaw. Darating ka pa ba para magturo sa akin? Tama ba? Ako.
Jiju, malapit na ang entrance exam ko. Ayaw mo namang bumagsak ako, di ba? Si Xiaoke ay si Xiaoke. Si Gulinfeng ay si Gulinfeng. Bukod pa, pumirma tayo ng kontrata. Kung bigla ko itong sisirain, kailangan kong magbayad ng penalty. Basta wala akong kontak kay Gulinfeng, ayos lang. Sige. Pagkatapos ng pagtuturo, magkakaroon na rin ako ng anak. Si Jichu ay guwapo. Tiyak na magiging guwapo rin ang anak. Si Abogado Pei ay guwapo. Kung kamukha niya ang anak, magiging guwapo ito. Halika na. Dito lang. Jichu, kita tayo bukas. Kita tayo bukas. Mag-aral ka ng mabuti. Jishu, mahirap sumakay ng taxi dito sa gabi. Hayaan mo akong ihatid ka. Hindi na kailangan. Sasakay na lang ako ng taxi. Jishu! Jiju, huwag mong sabihin sa akin, may sama ka pa ng loob dahil ni-represent ko si Chen Jiyong sa korte. Ju. Abogado ako. Ang pag-represent sa mga kliyente ko sa korte ay tungkulin ko. Bukod pa, noon, hindi pa kita kilala. Kung alam ko lang noon na ikaw ang gurong kapalit ni Xiaoke, hindi ko na sana kinuha ang kaso ni Chen Jiyong. Abogado Gu, hindi mo na talaga kailangang ipaliwanag ito sa akin. Hindi naman tayo magkalapit. Narito na ang sinasakyan ko. Aalis na ako. Jishu. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapanalo. Attorney Pei. Sa totoo lang, tapos na akong kumain. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Hayaan mo akong ihatid ka. Huwag nating sabihin kay Attorney Pei tungkol sa trabaho ko bilang tutor. Ayokong mag-alala siya. Ako, pupunta lang ako para sa prenatal check-up. Dapat kang bumalik sa trabaho. Huwag kang mag-alala sa akin. Kakaiba ang kilos niya nitong mga nakaraang araw. Bakit niya makikilala si Gulinfeng? Ano ang relasyon nila? Miss Xu, mahirap sumakay ng taxi sa gabi at umuulan. Hindi ligtas. Sa pagkakataong ito, pakiusap, huwag mo akong tanggihan. Miss Xu, ako ay isang abogado. Sa iyo, hindi ko sisirain ang batas na ipinagtatanggol ko. Kahit para lang kay Xiaoke, payagan mo akong ihatid ka. Kahit wala kang pakialam sa sarili mo, isipin mo ang sanggol na dinadala mo. Paano kung madulas ka at mahulog? Sige. Salamat. Mauna ka. Umuwi na tayo. Oo.
Pei Yanshin, sinadya ba yun? Attorney Pei. Pasensya na, sige sigawan mo ako. Bakit kita sisigawan? Dahil nagsinungaling ako sa'yo, hindi ako naging tapat sa'yo. Ano ang relasyon mo kay Gulen Feng? Hindi ko alam kung bakit pero yung makita siyang lumalapit sa kanya ay hindi ako mapalagay. Nililigawan ka niya. Hindi. Tinuturuan ko yung bunso niyang kapatid, si Xiaoke. Saka ko lang nalaman na siya pala ang kuya ni Xiaoke. Alam kong ayaw mo sa kanya, kaya hindi ko siya kinakausap. Lumalayo ako sa kanya. Talaga? Oh, sumusumpa ako. Kaya, hindi mo siya gusto? Bakit ko siya magugustuhan? Attorney P, bakit mo yun tinatanong? Wala lang. Si Gulen Feng ay laging puno ng daya. Natatakot ako baka lokohin ka niya. Salamat, Attorney Pei. Mag-iingat ako, ang bait mo. Sa puso mo ako ba ay mabait lang? Walang anuman. Hindi ka lang mabuting tao. Marami kang ibang magagandang katangian. Abogado Pei. Nasa bahay na tayo. Sa kalagayan mo, hindi ka dapat gumagalaw-galaw. Ako na. Eto. Babae. Babalik si Jiakin sa susunod na linggo. Palalayasin kapag katapos. Bakit nahihilo ang ulo ko? Zhao Zhao. May lagnat ka. Tara, tulungan kita doon. Tubig. Umupo ka. Kukuha ako agad. Oh, Dr. Zhou, kailangan mong pumunta agad dito. Eto. Malamang sipon lang. At buntis siya. Tiyak na nahihirapan siya. Ang ginaw ko. Okay lang, huwag kang matakot. Nandito ako. Medyo mahina si Miss Zhu. Bababa ang lagnat dahil sa IV pero kailangan niya ng maraming pahinga. Huwag siyang mag-overexert. Naintindihan ko. Ah, tama.
Ang gamot na ito hindi makakaapekto sa sanggol. Pwede niya itong inumin kapag bumaba na ang lagnat. Okay. Hawakan mo ito. Bumaba na ang lagnat. Attorney Pay. Pasensya na at nakaabala ako ulit. Hindi mo kailangang maging formal sa akin, Zhao Zhao. Ang kalusugan mo ang priority. Malapit ka ng mga anak. Hindi ka na dapat nagtuturo sa labas. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Pero ako, Sandali lang. Makumusta? Yanshen, sa ilang araw kaarawan ng lolo mo. Babalik din ako sa araw na iyon. Okay, magpapadala ako ng susundo sa iyo sa airport. Oh, ikaw. Ang ibig kong sabihin, paano kung sa araw ng handaan ng lolo mo, gawin nating double celebration? Ang engagement mo kay Wanwan ay dapat matapos na. Ako... Mabure tapos na. Sweetie, hindi pwedeng maging makasarili si Mommy. Hindi ko pwedeng sirain ang kaligayahan niya. Ano ang iniisip mo? Wala lang. Ang gipag-uparing apartment ay halos settled na. Alis ako pagkatapos ng kaarawan ni Lolo Pay. Ihatid kita sa kwarto mo. Attorney Pay, ayos na ako. Kaya ko na. Siya ba'y umiiwas sa akin? Nais ni Third Braider ng walang hanggang kaligayahan para sa iyo at walang katapusang mahabang buhay. Maganda. Parang bumabata ka bawat taon. May regalo ako para sa'yo. Hindi masama. Isang pintura ng mahabang buhay para sa matandang master. Maganda. Napakaganda. Lahat ng narito ngayon ay pamilya, kaya't pakiusap, magpakalma kayo. Lolo Pay. Zhao Zhao. Lolo Pay, maligayang kaarawan. Binabati kita ng walang hanggang kaligayahan at walang katapusang mahabang buhay. Mabuti, napakaganda. Hoy Zhao Zhao, masasabi mo ba kay Lolo kung anong regalo ang dinala mo para sa kanya? Ito ay isang brush ng kaligrapiya. Narinig ko, Lolo Pay, na talagang nasisiyahan ka sa pagsusulat at pagpipinta. Kaya gumawa ako ng isa sa pamamagitan ng kamay. Mabuti. Hayaan mo akong tingnan ng mabuti. Iyan ay kakaiba. Third Braider, dati hindi man lang tumitingin sa mga regalo na nagkakahalaga milyon o kahit bilyong dolyar. Sino ang babaeng ito? Maaring siya ang asawa ni Yanshen. Pero naaalala ko si Yanshen ay nakatakda sa pamilya Meng. Ang tagapagmana ng pamilya Meng ay hindi ganyan ang itsura. Ako ang tagapagmana ng pamilya Mengwan. Ang karawan ni Lolo Pay, mula kailan? May isang probinsyano mula sa isang pamilyang walang pangalan dumalo sa ganitong okasyon? Si Zhao Zhao ay aking panauhin sa piging ano? May problema ka ba doon? Lolo Pay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Akala ko nandito lang siya para sa libreng pagkain. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong kasing hirap niya malamang ay hindi pa nakapunta sa ganitong magarang party dati. Tatay. Lolo Pay, ito ang regalong kaarawan na inihanda ko para sa iyo. Ito ay isang pintura ng tanyag na artista ng dinastiyang Song, Master Qingfeng. Sana ay magustuhan mo ito. Ilagay mo doon. Lolo Pay, ang isang taong katulad ng iyong katayuan ay hindi dapat gumagamit ng ganito kamura. Mababang kalidad na brush ng kaligrapya. Kung gusto mo ng mga brush, bibigyan kita ng mas maganda mamaya. Itong basura ay dapat itapon. Ang brush ay maaring hindi mahalaga, ngunit ito ay tanda ng pagmamahal ni Zhao Zhao. Ang aking lolo ay hindi pa nagsasabi ng kahit ano, at naglakas loob ka bang magsalita para sa kanya? Wala man nang sinabi ang lolo ko. Paanong nangahas kang magsalita para sa lolo ko? Yanshen. Well, tama si Yanshen. Ang regalo ni Zhao Zhao sa akin. Basta nagustuhan ko bilang tumanggap.
Bakit kailangan mong makialam sa usapin ng iba? Kung nandito ka para ipagdiwang ang kaarawan ko, maligayang pagdating. Pero kung nandito ka lang para magdulot ng gulo, para sirain ang araw ko, kailangan kitang hilingin na umalis. Tay, hindi ba't si Meng Wan ang pinakagusto mo dati? Paano mo naman nagagawang maging mahigpit sa isang bata? Ma, si Meng Wan ay isang matanda na. Dapat alam niya kung ano ang angkop na sabihin. At kung ano ang hindi. Yanshen. Si Xiao Wan ay, sa huli, ang babaeng pakakasalan mo. Paano mo naman kakampi ang iba at pupunahin siya? Hindi ko siya pakakasalan. Ano, imposible! Hindi ka na bumabata! Ang pamilya Meng at ang pamilya Pei ay perpektong tugma. Napanood ko si Xiao Wan na lumaki. Ngayong araw ang iyong pakikipagkasundo sa kanya ay matatapos. Tumanggi ako. Yanshen? Dahil ba sa sanggol sa kanyang tiyan kaya hindi mo ako pakakasalan? Hindi. Inalam ko na, ang sanggol na dala niya hindi naman sa iyo. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Gusto lang niyang gamitin ang sanggol na iyon para makakuha ng katayuan sa pamilyang Pei. Ano? Yanshen, huwag kang magpakatanga sa bagay na ito. Huwag kang malinlang ng isang tao na may masamang motibo. Binibining Meng, hindi ko intensyon na makialam sa inyo ni Abogadong Pei. Talagang gusto ko lang... Nagpapa-victim ka pa rin? Talagang ikaw ang kumumbinsi kay Yanshen na huwag akong pakasalan. Napakasama mo. Tita Chin, tingnan mo siya. Kailangan mong ipagtanggol ako. Tiyak na hindi ko papayagan ng aking anak. Napakasalan ang isang babaeng tuso. Nanay, si Zhao Zhao ay hindi ganyan. Anong kulam ang ginawa niya sa iyo? Ipinagtatanggol mo pa rin siya? Buntis ka, nakatira sa ilalim ng aming bubong dahil naawa kami sa iyo. Hindi mo dapat itinuon ang iyong paningin sa aking anak. Sinira ang kanyang pakikipagtipan. Ma'am, hindi ko naisip. Nagsisinungaling ka pa. Mangangahas ka bang manumpa na wala kang nararamdaman para kay Yanshen? Alam ko na, babae ka. May masamang intention ka kay Yanshen. Hindi pa ninyo alam. Ang bata sa kanyang tiyan ay hindi lang hindi kay Yanshen, hindi rin sa asawa niya. Ang babaeng ito ay mukhang inosente at walang masama. Pero mahusay siyang maglaro. Mukhang ginagamit niya si Yanshen bilang backup plan. Mangahas kang makialam sa pamilya Pei, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi kailanman... Wala akong... Sabihin mo sa amin, sino ang ama ng batang ito? Akala mo natatakot ako sa'yo. Hindi niya alam mismo. Eksakto. Kung alam mo kung sino ang ama, bakit hindi mo sasabihin? Tama yan, anak ito mula sa isang fling, wala itong ama. Ang ama ng sanggol ay... Kung ipipilit kong sabihin, tiyak na masasaktan si Attorney Pei. Ako... Hindi ko masabi. Sabihin mo, bakit hindi mo sinasabi? Ang better ay kay Xiao kay... Tumahimik ka. Tama na. Patuloy kang nagsasalita tungkol sa bata. Ito ba ang pagpapalaki ng pamilya, Meng? Lolo Pei, ako... Tama na. Anak. Ngayon ay mag-e-engage ka kay Shawan. Huwag kang maimpluwensyahan ng iba. Ikaw, ngayon din agad lumabas ka. Nanay, Attorney Pei, sa tingin ko manganganak na ako. Sa tingin ko darating na ang sanggol. Zhao Zhao. Yanshen, bilis. Dalhin si Zhao Zhao sa ospital ngayon. Ano pang hinihintay mo? Kilos! Butler, ihanda ang kotse. Yanshen? Tay, hindi naman sa atin ang bata. Bakit ka nag-aalala? Anong sinabi mo? Kahit hindi sa atin, buhay pa rin iyon. Hindi ko papayagan na may mangyaring masama sa kanila rito sa ating bahay. Paumanhin sa lahat. Tapos na ang pagtitipon. Chin Yu, sumama ka sa akin sa ospital. Tay. Naku naman. bakit hindi pa siya lumalabas? May nangyari ba? Sandali lang. Yanshen. Kapag nanganak na siya, aalis siya kasama ang bata. Pwede akong mag-ayos ng mag-aalaga sa kanya, pero bawal siyang manatili sa pamilya Pei.
Mag-isa lang siya kasama ang bata. Walang makakatulong sa kanya. Saan mo siya papuntahin? Yanshen, alam kong mabait ka, pero bawal mong hayaan na abusuhin ka ng ganyang babae. Tama, ikakasal ka na ni Xiaowan. Kailangan paalisin sila ng bata. Hindi ko siya pakakasalan. Ang kasunduang ito, imbensyon mo lang iyan. Ikaw! May pamilya ba si Xu Xiao Xiao rito? Ako. Excuse me, sino ang nandito para kay Xu Xiao Xiao? Ako. Ikaw ang asawa niya, di ba? Nurse, kamusta si Zhao Zhao? Parehong maayos ang nanay at sanggol. Si Miss Chu ay kakapanganak lang. Medyo mahina pa siya. Kailangan pa siyang obserbahan ng ilang sandali bago siya mailipat sa kwarto. Binabati kita. Ang inyong anak na lalaki ay mahigit 7 libra. Oh, salamat. Salamat. Ang cute. Bakit parang sobrang pamilyar ang pakiramdam ko kapag tinitingnan ko siya? Basta't ligtas sila, iyon ang mahalaga. Halika, papakita mo sa akin ang sanggol. Ito. Lolo Pei, masyado bang pangit para sa'yo ang anak ng babaeng ito? Natakot ka ba sa kanya? Jinyu, bilisan mo, tingnan mo ang sanggol na ito, sanggol. Tatay, ano bang espesyal sa anak ng iba? Halika rito. Ito, kamukhang-kamukha ni Yanshen noong isinilang siya. Oh, Talagang magkapareho. kaya nga sinabi ko, si Zhao Zhao ay nagdadalang tao, ang ginintuang apo ng pamilyang Pei. Tunay na napangiti tayo ng langit. Meron ng tagapagmana ang pamilya Pei. Si Zhao Zhao ay dakilang bayani ng pamilyang Pei. Dapat kong gantimpalaan si Zhao Zhao ng malaki. Kaya totoo ngang anak ni Yanshen ito. Ibig bang sabihin ay magiging lola na ako? Lolo, nanay. Akin ba talaga ang batang ito? Dapat ay anak mo ito. Kamukhang-kamukha mo siya nung sanggol ka. Oh, Tama, ngayon kailangang magpa-DNA test agad. tama. Dr. Wang, kailangan kitang gumawa ng mabilisang paternity test para sa akin ngayon din. Opo, ma'am. Anak ko ba talaga ito? Gawin itong prioridad. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Ilalabas namin ang report sa lalong madaling panahon. Lolo Pei, Tita Chin, ang lahat ng bagong silang na sanggol ay halos magkakamukha. Huwag mong hayaang lokohin ka ng babaeng iyon na madaya. Bukod pa, hindi pa nga bumabalik ang paternity test. Tumahimik ka. Hindi ko hahayaang sabihin mo si Zhao Zhao ng ganyan. At saka, sinabi na ni Yanshen na ayaw kanyang pakasalan. At ayaw ko siyang pilitin. Dapat umuwi ka na lang. Tita Chin, hindi ba nangako kayo sa akin na ako lang ang tatanggapin ninyo bilang manugang? Oh, Xiaowan, nasabi ko nga iyon dati. Pero nung panahong iyon, hindi ko alam na ganito na pala ang nangyari sa pagitan ni Yanshen at Zhao Zhao. Xiaowan, hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Nilinaw na ni Yanshen ang kanyang posisyon. Bitawan mo na ang ideyang ito ng kasal. Tita. Xiaowan, makakahanap ka ng mas mabuti. Umuwi ka muna. Oh, tatay, tingnan mo ito. Ikaw. Nanay, kaya hindi mo na ako pinipilit na pakasalan ng iba? Ikaw na makulit na bata. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kung nagsalita ka ng mas maaga, mauuwi kaya ito dito? Ang iyong ina ay hindi isang hindi makatwirang matandang hangal. Pero ngayon, tingnan mo, ako ang masama kahit anong mangyari. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Zhao Zhao. Baka mapatawad ka niya. Oh, tama yan. Sige. Tuloy, puntahan mo ang asawa mo. Tara na! Halika, tara na rin tayo. Ginang, nandito na ang mga resulta. Tingnan mo lang ang mukha ng sanggol. Alam ko na kay Yanshen iyon. Tama ako. Oo. Zhao Zhao, ang babaeng ito, ang panganganak, ay tiyak na maraming pinagdaanan. Yanshen, mula ngayon, dapat mong pakitunguhan siya ng mabuti. Pakitunguhan mo ng mabuti si Zhao Zhao. Gagawin ko, Lolo. Oh. Gising na siya. Gising na siya. Zhao Zhao. Eto, halika tingnan ang sanggol.
Nagpakahirap ka. Ang nakatutuwa niya. Zhao Zhao, kakapanganak mo lang. Huwag kang umiyak. Hindi mabuti sa iyong mga mata. Ay, dahan-dahan lang. Tita Chin, kukunin ko ang sanggol at aalis dito. Hindi ako makikialam sa relasyon ni na Abogado Pei at Binibini Meng. Zhao Zhao. Dati, hindi kita lubos nakilala. Kaya ko sinabi ang mga iyon. Kasalanan ko lahat. Dapat akong humingi ng tawad sa iyo. Pasensya na! Tita, ngayong nanganak ka na ng anak ng pamilya Pei, hindi ka dapat magsasabi ng mga bagay tulad ng pag-alis kasama ang bata. Tama. alam niyo pala lahat. Oh, Zhao Zhao, kapag gumaling ka na, ikaw at si Yanshen ay dapat magpakasal. Sina Attorney Pei at Miss Meng ay engaged. Yun ay gusto lang ng nanay ko. Hindi ko siya gusto. At hindi ko naman talaga balak pakasalan siya. Yanshen, alagaan mong mabuti si Zhao Zhao. Kami na ang magpapaligo sa bata. Sige. Ayan. Yanshen, may sasabihin ako sa'yo. Kung hindi mo masisiguro na mananatili si Zhao Zhao dito ng maayos, edi ikaw ay huwag ka nang bumalik sa pamilya Pei. Tara na. Eto, sandalan mo ako. Dahan-dahan lang. Bakit naman anak ko ito? Pero nagsinungaling ka sa akin tungkol dito. Natatakot ako na makakaapekto ito sa relasyon mo kay Miss Meng. Zhao Zhao. Mula ngayon, kahit anong mangyari, huwag mong sarilinin ang problema. Harapin natin ito ng magkasama, okay? Attorney Pei. Xu Zhao Zhao. Gusto kita. Huwag kang umalis. Bigyan natin ng tahanan ng ating anak. Okay? Pwede ba akong magkaroon ng sarili kong tahanan? Pwede ba akong maging masaya rin? Siyempre. Magkakaroon tayo ng masayang tahanan. Kumusta? Abogado Pei, andyan ka na ba? Zhao Zhao, may bigla ang pulong na kailangan kong puntahan. Medyo maaantala ako. Si lolo at nanay ay nasa daan na. Pwede mo ba akong hintayin ng kaunti pa? Okay, kailangan ko rin mag-empake ng ilang bagay. Maayos ba ang sanggol? Nagbibigay ba siya ng problema? Hindi, mabait siya. Dinala siya ng yaya sa kabilang bahay para paliguan at pakainin. Okay, kita-kits. Nasaan ang anak ko? Oh hindi, nawawala si Binatang Pei. Tawagin ang seguridad. Baba mo siya. Ibinalik mo ang anak ko. Pakiusap, huwag saktan ang anak ko. Bigay mo ang bata. Abogado Pei, kinuha niya ang ating sanggol. Pigilan siya! Sino ka? Paano mo nagawang kunin ang aking anak? Tanggalin ang kanyang maskara. Tingnan natin kung sino ang may tapang na gawin ito. Hindi. Mengwan? Ikaw pala, bakit mo ninakaw ang apo ko? Paano ba ang iyong pamilya nakapagpalaki ng isang tulad mo? Ang pagnanakaw ng bata ay talagang gagawin mo. Bakit? Kung hindi dahil sa batang ito, pinakasalan na sana ako ni Yanshen. Hanggat wala na siya Yanshen, ako, maaari kong pakasalan si Yanshen. Wala ka ng pag-asa. Magkasama kaming lumaki ni Yanshen. Gusto ko na siya simula nung bata pa kami. Bakit? Bakit pagkatapos lumitaw ang maliit na demonyong ito na in love siya sa kanya? Hindi ko ito matatanggap. Mengwan, sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Buti na lang ang aking anak ay maayos. Kung hindi ako magiging ganito kamagalang. Alam mo ba yon? Ikaw maliit na demonyo. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa iyo, Yanshen ay magiging akin. Kaawa-awa ka.
Maraming mabubuting lalaki sa labas. Makakahanap ka ng mas mabuti. Bakit mo ginagawa ito sa iyong sarili? Zhao Zhao, sa isang tulad niya, walang silbi ang makipagmatuwiran. Ang isang taong may bulok na puso ay hindi kailanman makikipag-usap ng matino. Mula ngayon, sa Haicheng, wala ng pamilyang Meng. Pei Yanshen, hindi mo maaring galawin ang aking pamilya. Dalhin siya palayo. Ibigay sa pulis mamaya. Opo, Gino. Bitawan mo ako. Sa wakas, nasa bahay na, relax ka lang. Maupo ka, relax ka lang. Nako, mahal. Ang cute ng batang master. Kamukha niya si Young Master Pei. Tingnan mo ang mga malalaking mata. Sino nang mag-aakala na ang magiging binibini ay napakaganda? Tunay nga, sila ni Young Master Pei ay perpektong magkatugma. Napakaganda. Lolo. Mhm. Nanay. Oo, anak. Katiwala. Wow, ang generous ng pamilya Pei. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming kayamanan. Ang sobrang karangyaan. Sobra na ito sa karangyaan. Naiinggit ako. Ang dami! Talagang nakakainggit. Sobra dami. Zhao Zhao, ikaw ay isang biyaya sa aming pamilya, Pei. Ang panganganak ay tiyak mahirap para sa iyo. Lahat ito ay galing sa iyong lolo. Maliit na tanda ng aking pasasalamat. Dapat mong tanggapin ito. Lolo, Zhao Zhao. sobra na ito. Zhao Zhao, tanggapin mo na. Para sa akin, bumili ako sa iyo ng ilang isla. Pagkatapos mong pakasalan si Yanshen, pwede kayong pumunta doon para sa inyong honeymoon. Siyempre, ngayon ay selebrasyon ng ika-100 araw ng apo ko. May regalo rin ako para sa kanya. Pinagawa ko na ang mga tao para itayo isang ski resort at amusement park. Diyos ko, gaya ng inaasahan sa pamilya Pei, pinakamayaman. Sobrang generous. Talaga, nakakainggit. Oh, Lolo Pei, Tita Chin, sobra na talaga ito. Hindi naman, mula ngayon pamilya na tayong lahat. Zhao Zhao, papakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya! Pakasalan mo siya! Pakasalan mo siya! Oo. Oh, kahanga-hanga. Zhao Zhao. May importante akong kaso na darating. Kapag natapos ito, magpapakasal tayo. Ano sa tingin mo? Sige. Pei Yanshen. Narinig ko na busy ka sa pagiging tatay kamakailan. Nagtataka ako kung ang iyong mga kasanayang professional ay nasa antas pa rin. Tama. At ang paglilitis ngayon ay live-streamed. Subukan mong huwag masyadong matalo. Makita tayo sa korte. Pei Yanshen. Matatalo ka ngayon. Sa wakas, hinintay ko ang araw na ito. Ang ebidensya at dokumento ay pinalitan na. G-Pay, naantala kami sa daan papunta dito. Magsisimula na ang paglilitis. Ano ang gagawin natin? Sisimulan ko ang paglilitis. Bumalik ka at hanapin ang mga backup na file. Pei Yanshen, tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Nagsasakdal, nasasakdal, abogado ng nagsasakdal, abogado ng nasasakdal, lahat ng partido ay naroroon. Ngayon, ang kaso ng pandaraya sa securities ng Kangda Group ay nagpapatuloy na ngayon. Ang nagsasakdal ay maaring magpatuloy sa kanilang pahayag. Tungkol sa kasong pandaraya sa securities ng Kangda Group, Hoy, Jojo. Miss Chu, ang mga dokumento ng paglilitis ni G-Pay ay pinalitan. Maaari mo bang mabilis na suriin? Sa bahay ni G-Pay, mayroon bang anumang dokumento o ebidensya para sa paglilitis na ito? Hindi ba dapat may mga backup na file? Ang mga backup na file ay malisyosong pinunit at binura. Tiyak na gawa yon ni Gulin Feng. Ngunit kung hindi natin mahahanap ang ebidensya ngayon, tiyak na matatalo si G-Pay sa paglilitis na ito. Sige, huwag kang magpanik. Maghanap muna ako.
Hoy, Joju. Wala dito. Ang mga folder ay walang laman. Wala ring mga kopyang papel. Tapos na tayo. Talagang nasa gulo tayo ngayon. Kamahalan, kung maaaring makialam, sa kabila ng mahusay na talumpati ng abogado ng nagsasakdal, sa ngayon hindi pa siya nagpapakita. Kahit isang piraso ng matibay na ebidensya talaga. Sa totoo lang, hindi ko alam paano naging isang lugar para sa magagandang salita ang korte. Ang panig ng nagsasakdal ay hinihilingang magpakita ng kaukulang ebidensya. Ako, anong nangyayari? Wala bang ebidensya si Attorney Pei? Hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Ano? Hindi ba kayang maglabas ng ebidensya ni Attorney Pei? Ito ay isang paglilitis sa korte. Ikaw, bilang isang profesional na abogado na may mahabang sunod-sunod na panalo, paanong hindi mo alam ang kahalagahan ng paghahanda? Attorney Pei, kung matatalo ka dahil sa ganoong dahilan, ikaw ay lubos na mapapahiya. Tiyak na mapapabalita ito bukas. Magiging sikat ka sa masamang paraan at wala nang kukuha sa iyo muli. Nawala ang ebidensya at pumunta siya sa korte ng hindi handa. At sinasabi niya pang siya ang nangungunang abogado. Ayos! Ang panig ng nagsasakdal ay hinihilingang magpakita ng kaukulang ebidensya. Ang kakulangan ng ebidensya ay direktang makakaapekto sa hatol. Kamahalan, sa aking palagay, dapat na lang kayong magpasiya laban sa nagsasakdal. Attorney Pei, ang pagkawala ng napakahalagang ebidensya ay walang iba kundi isang sampal sa mukha para sa buong profesyon natin. Tama. Akala namin napaka-professional niya pero hindi niya kayang protektahan ng ebidensya. Anong klaseng abogado iyon? Attorney Pei, paano siya nagkamali ng ganoon? Talagang mali ang paghusga ko sa kanya. Mukhang si Attorney Gu ang magwawakas sa mito ng sunod-sunod na panalo at ilalagay si Pei Yanshen sa pader ng kahihiyan. Attorney Pei. Dahil sa panig ng nagsasakdal, Tapos ka na! tungkol sa kasong ito, Kamahalan. Kamahalan? Sandali lang po. Zhao Zhao. Pei, buti na lang nakaabot ako. Ano ito? Isang bagay na makakatalo kay Gulinfeng. Saan mo nakuha ang impormasyon na ito? Xiaoke. Oo. File ba ito ng kapatid mo? Oo. Tapon lang ng kapatid ko. Mr. Shu, gusto mo bang makita? Hindi na. Nakuha ko ito kay Gulinfeng. Pei Livy, siguradong mananalo ka. Mananalo ako. Mahal na hukom, may ebidensya ako na nagpapakita. Paano nangyari ito? Pei Yanshen talaga namang ginamit ang impormasyon ko para ibaligtad ang buong kadena ng ebidensya ko at ang diskarte ko sa depensa. Paano niya ginawa? Mahal na hukom, gusto kong ireklamo si Gulinfeng. Nilabag niya ang mga regulation at sinira ang etika ng abogado. Ito ang mga kaugnay na ebidensya. Pei Yanshen, anong daya ang gagawin mo ngayon? Talagang minamaliit kita. May tulong ka pa kay Xu Zhaozhao. Tingnan mo, sinira niya talaga ito. Ang ebidensya at dokumento ni Abogado Pei. matibay ang ebidensya. Si Gulinfeng ay kumikilos talagang parang masamang tao. Ang katarungan ay maaring maantala. Ngunit hindi ito mawawala. Wes! Tumayo ang lahat. Ang korte ay nagpapahatid na ng hatol. Sa kaso ng pandaraya sa securities ng Kangda Group, ang nagdemanda ay nanalo. Bukod dito, ang mga materyales na isinumite ng nagdemanda laban kay Gulinfeng ay tunay at sapat. Gulinfeng, na sadyang lumabag sa batas, ay mawawalan ng lisensya bilang abogado at siya ay isusuko sa mga autoridad ng pampublikong seguridad para sa investigasyon. Pei Yanshen, pinagplanuhan mo ako. Hintay ka lang. Hindi kita hahayaang makalayo dito.
Mag-uusap tayo paglabas mo. Zhao Zhao. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, baka ako ay... Abogado Pay. Tulad ng sinabi mo, ang kasamaan ay hindi kailanman mananaig sa katarungan. Mahal, tingnan mo kung gaano kaganda ang mommy mo at ang daddy mo ay napakakisig din. Ay nako, ang apo ko at ang kanyang nobya, perpektong magkapareha. Talagang para sa isa't isa sila. Igiyan ang babaykao ay maaring magpalitan ng singsing. Ate. Zhao Zhao, ang pagpapakasal ay malaking bagay. Paano mo hindi sinabi sa amin? Walang utang na loob kang bata, paano ka naging ganito ka walang ingat? Oo, ate, kami lang ang pamilya mo. Hindi mo man lang kami inimbita sa kasal mo. Hindi yun tama. Sino sila? Ang pamilya ng nobya, sa tingin ko. Mula ng araw na ipinagbili mo ako kay Chen Jiong, hindi na tayo pamilya. Umalis na kayo. Chu Zhao Zhao, walang puso kang bata. Pagkamatay ng tatay mo, ako ang nagpalaki sa'yo. Kung ayaw mo kaming kilalanin, sige, bigyan mo kami ng 10 milyon. Hindi ka na namin aabalahin. Tama, ate. Ikakasal ka sa pinakamayamang tao sa Jiangcheng. 10 milyon. Maliit lang yan sa'yo, di ba? Bigyan mo kami ng pera at aalis na kami agad. Muntik ko na kayong makalimutan. Pangangalakal ng tao. Kayo rin ay sangkot. Mga gwardiya, dalhin siya sa istasyon ng pulis. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Umalis ka! Lahat. Iyon ay isang maliit na abala lamang. Ang kasal ay magpapatuloy. Ang nobyo at nobya ay maari nang magpalitan ng singsing. Zhao Zhao. Salamat sa pagpapakasal sa akin. Hayaan mo akong mahalin ka. Pei Yanshan, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Nobyo! Maaari mo denghal ka ng iyong nobya. Hali! 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 Hali!